Nagtataka kasi ako, ang tagal na pala nakalaya. Ibig sabihin, Yun na nga, natabunan kasi tayo ng napakaraming developments ito 2025, yung impeachment. Diba? Tapos biglang Opo. yung napapunta sa The Hague si former President Duterte, Yes, nagkaroon ng yes. eleksyon. So nakalimutan more or less. Kaya hindi ko maintindihan bakit nakakalusot sa BI yung ganun eh. And then of course yung yung itong flood control Yeah, investigation. yung MES, lahat Also, nakatuon. kung tama yung sinabi dun sa budget interpellation ng DOJ na napalaya si Cassandra Leong between the 19th and 20th Congresses, posibleng itong July 2025. But still, halos kalahating taon na yon. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Grabe ito, mga kabunyog. Matinding pagbubunyag ang inilabas ni Senadora Risa Hontiveros tungkol sa tunay na nangyari at kung paano nakalaya si Cassandra Leong, ang representante ng Lucky South 99 mula sa kustodiya ng Kamara. Ayon kay Senadora Hontiveros, halos kalahating taon na pala mula nang palayain si Ong, pero ngayon lang natin ito nalaman. Maaari raw itong nangyari sa gitna ng pag-adjourn ng ika-19 na kongreso at pagbubukas ng ika-20 kongreso noong Hulyo, bago pa mapananmantan masampahan ng kaso si Ong ng qualified human trafficking. Sabi pa ni Hontiveros, ilang buwan na pala napalaya, hindi na natin sigurado kung nasaan siya. Sa panayam niya sa DZMM, malinaw niyang sinabi na hindi alam ng publiko at tila hindi rin maipaliwanag ng direkta ng Kamara kung bakit basta na lang nakalaya si Ong nang walang sapat na paliwanag. Ayon naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, napag-alamang nakabiyahe pa umano si Ong papuntang Japan noong Enero, bagay na lalong nagdudulot ng tanong. Paano siya nakalabas ng bansa kung may mabibigat na alegasyon laban sa kanya? Sino ang nagpapahintulot at bakit tila walang nakaalam? Mga kabunyog, malinaw na maraming katanungang kailangang sagutin dito. Bakit itinago ang impormasyon? Kanino galing ang utos? At bakit parang napakadaling nakalabas ng isang personalidad na may kasong kinasasangkutan ng human trafficking? Anyway mga kabunyog, panoorin naman natin ang buong paliwanag ni Senadora Risa Hontiveros hinggil sa isyung ito. Puntong ito ay makakausap na ho natin. Marami tayong pwedeng itanong dahil napaka-relevant niya ngayon. Walang iba kundi ang chairman or chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Walang iba kundi si Senator Risa Hontiveros. Good morning, Senator Risa. Si Danny Buenafe sa Programang Kabayan. Yes, good morning Sir Danny at sa lahat ng mga tagapakinig ng Programang Kabayan. Okay, maraming salamat. Nice to have you back here in the show. Yes, nice to be back. Oo, anyway, isa-isahin natin hihimay-himayin ko muna Unang-una itong 'di ba, syempre itong development muna dito kay Cassandra Ong at saka itong kay Ronaldin Baterna. Although good news naman dahil ikaw yung nagsulong nitong investigasyon kay Alice ko. Eto, reclusion perpetua na, 'di ba? Qualified human trafficking. Pero eto, nagulat lang ako dito kay Cassandra Ong at saka kay Ronaldin Baterna ng Lucky South 99. Meron silang inilabas na red notice sa Interpol na i-cancel na yung passport. Bakit na nakalaya ito mga to, Senator Risa? Yun, nagulat din talaga ako, Sir Danny. At pati po si Chair Sherwin kasi at that time ini-interpellate ko siya sa pag-sponsor niya ng budget ng Department of Justice. Nagulat din siya. I mean, paano nangyari yun? Si Cassandra Leong at si Paterna, si Cassandra Leong naging isa sa mga importanteng witnesses na Kaya nga. investigasyon laban sa POGOs. And at that time, ay nasa custody ng House. Okay. Yun pala, ang nangyari ay nung nag-adjourn na yung 19th Congress at magbubukas yung 20th Congress, alinsunod sa Constitution, alinsunod sa Korte Suprema, kinalaya pala si Cassandra Leong. Kaya nga, So talagang nagulat talaga ako at nag-express ako ng concern doon sa budget interpellation na naku naman, sana naman magawa ng paraan unang-una na mapaharap pa rin siya sa mga korte kapag kung siya ay kakasuhan na rin at lilitisin na rin. And pangalawa, in the longer term,
ayusin naman sana na kapag may mga importanteng resource persons na nasa custody ng Kongreso, sino mang house namin, ay talagang nasi-secure siya at hindi nangyayari itong ganitong ilang buwan na pala ay napalaya. Kaya nga. So, hindi na natin sigurado ngayon, di ba, kung nasan siya at paano siya paharapin sa proseso dito. Pero Senator, nagtataka lang ako dahil doon sa desisyon ng Pasig Regional Trial Court, ang sinasabi kasi, di ba, bali, Alice Go and 7 other co-accused. So hindi ba siya Yes. talaga, sa original ba na sinampa na kaso, kasama ba sa qualified human trafficking sila Cassandra Ong at saka ito si Baterna? Kailangan kong i-check ulit yan, Yan. Sir Danny, kasi Oo. several sets of cases Okay. ang inihain ng ating mga law enforcers. Oo. And dahil sa dami po ng mga kasabwat ni Huaping o Alice po, kasama na. Oo. Iba't iba pa. Maaring in different batches po sila kinasuhan. Oo. Pero at least, nakikita natin dito sa conviction kay Alice Ni Go, Alice Go. nagsisimula na talagang mag-deliver ng mga konkretong bunga. No, hindi lang yung aming investigasyon dito sa Senado, pero yung pagpupursige ng ating mga authorities sa executive branch. Okay. So for now, 'di ba tinutugis na sabi ng PAOK, 'di ba si Casio na meron ng red notice from the Interpol nasa Nako. Japan ang ano bang balita mo Last dito kay known Baterna? destination, Nasa out of the Oo, country din ba si Baterna? Di umano. Pero last known whereabouts yun, Sir Danny, hindi natin alam kung lumipat na naman sila. Last time, si Alice ko nakarating na sa Tunisia. Diba? Another time, baka yung ibang mga co-accused ay nakarating pa sa ibang mga bansa. Okay. So kayo very supportive kayo na somehow mapabalik at Yes. meron pa bang mga separate na kasi alam ko hindi lang qualified human trafficking yung kaso nila, 'di ba? Pwede pa rin siyang maisakdal sa ibang kaso? Sila? Yes. In fact, yung conviction pa lang ni Alice Go ay bukod sa Human trafficking. tungkol sa human trafficking, tungkol sa cybercrime, scamming, iba pang mga transnational crimes. At doon din sa interpellation ko sa DOA budget, nasabi ni Chair Sherwin na may pending at least 2 more cases si Alice Go. Yun po ang ulat sa kanya ng Department of Justice. So, doon pa lang kay Alice Go, meron pang ibang mga kasos ang kinakaharap and dun sa mga collaborators na tulad ni na Cassandra Leong ay meron pa tayong iniintay na umandar na mga proseso sa ating korte. Nagtataka ka kasi ako, ang tagal na pala nakalaya. Ibig sabihin, Yun na nga, natabunan kasi tayo ng napakaraming developments itong 2025, yung impeachment. Diba? Tapos biglang Oo. yung napapunta sa The Hague si former President Duterte, Yes, nagkaroon ng yes. eleksyon. So nakalimutan more or less. Kaya hindi ko Well, maintindihan bakit nakakalusot sa BI yung ganun eh. And then of course yung itong flood control Yung MES, lahat also, nakatuon. kung tama yung sinabi dun sa budget interpellation ng DOJ na napalaya si Cassandra Leong between the 19th and 20th Congresses, posibleng itong July 2025. But still, halos kalahating taon na yun mula kaya nga noon eh. hanggang ngayon, di ba? Oo, So, oo. talagang urgent, more than urgent na sorry, pahinain ko lang itong monitor sige, ko rin sige. yung Oo, yung mga budget. meron kang Yan, magaling yung importante, more than urgent na matukoy nasa saan na si Cassandra Leong at mapabalik siya para humarap sa hustisya. Ano yan, para urgent motion mo for sa Senado? Ibig sabihin, Oo. sense of urgency talaga. Mukhang Yeah. ang DOJ naman ay daman na niya at kinikilusan Okay, na niya. Kaya nga't meron Oo. tayong ganito mga developments ng rest Oo. notice and yung posibleng pagtulong ng Interpol sa ating mga law enforcers. Okay. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.